So ayun mga pre 'no, magandang gabi po sa iyo lahat at, tayo po ay, magbibigay po ngayon ng reaction video patungkol po dito kay Joy Joy Wiwit 'no, na dati pong, talagang tinutulungan po ni Daddy Frankie 'no. Oo, beneficiaries po ni Daddy Frankie kasi may ginawa na naman po nila ng, issue. Alam naman po natin yung mga tao, may mga mababaw po talagang mag-isip, may mga one-sided, hindi nila tinitingnan yung sitwasyon nung, tinutulungan po ni Daddy Frankie 'no. Kasi may lumabas na naman pong issue mga pre at ito po yung ating tatalakayin ngayon, bibigyan ng, kaunting reaksyon at opinyon mga pre. Lahat na lang ng ginagawa ni Daddy Frankie na pagtulong, masama sa mata ng mga taong ito 'no. Oo, talagang wala nang magandang ginawang tama dahil may tama na. Oo, magandang gabi po sa'yo lahat. Siyempre 'no, bago po tayo magtuloy-tuloy nakikita niyo po 'to, may Facebook page po tayo diyan, may TikTok, kumpleto po 'yan. Puwede niyo pong i-follow diyan, si Ballpoint Man. Alright, dapat nung isang araw ko pa 'to binigyan ng reaksyon kaso medyo naano tayo, medyo na-busy lang sa politics 'no, sa content sa politics. Anyway, tayo po ay, rest in peace po 'no, kay, Joy Joy Wiwit. Ayan, lahat po ng ating nanonood po sa atin at, siyempre po tayo po 'no, ay tayo po ay nakikiramay po ah, kay Joy Joy Wiwit po 'no. Alam po natin yung kanyang pamilya ngayon, nanay, matindi po yung, pinagdadaanan at, yun lang 'no, sana itong mga taong ito na maganda lang naman yung ginagawa ni Daddy Frankie pagtulong, wag niyo nang gawan ng pangit na alam mo yung ano, pangit na kaisipan, pag-iisipan niyo pa ng masama yung tao, 'di ba? Eto pakita ko sa inyo kasi may, picture po dito, pakita ko po, ayan po, babasahin ko po sa inyo 'no. Although ito na nagbigay din po ito si Daddy Frankie noon ng mensahe sa kanyang interview po 'no. In-interview po kasi si Daddy Frankie. Ayon po dito sa mga netizen po, hindi lang naman po netizen yung nagsasabi nito, may mga vloggers din po na mga antay sa pagtulong sa mga mahihirap. Ayon po dito, matapos i-content at pagkakitaan ni Daddy Frankie si Joy Joy noon, wala man lang pakialam at tulong si Joy Joy na natanggap. Kayo po ba'y maniniwala dito? Oo. Maniniwala po ba kayo dito sa nagsabi nito? Post po ito ni Nico Cares. Hindi naman po basher 'yan si Nico Cares. Kumbaga siya po ay, yun po yung content niya sa mga about issue lang din na kung ano yung sinasabi ng mga netizen sa isang individual na vlogger, ay pino-post niya 'yan 'no. Hindi po siya basher kundi ano din po siya, maybe ano bang tawag diyan, yung puro post yung ginagawa, vlogger. Magkaiba kasi yung vlogger sa vlogger. Yung vlogger po, sinusulat mo yung mga pangyayari. Ano yung sinabi ng isa, anong sinabi nito, Blogger, vlogger. Iba din po yung vlogger kasi yun yung gumagawa ng video. Ayan, ayon po dito, matapos i-content at pagkakitaan ni Daddy Frankie si Joy Joy noon, wala man lang pakialam at tulong si Joy Joy na natanggap. Kasi kung bigyan natin 'to ng reaksyon. Sa madaling salita, si Daddy Frankie nung pumupunta sa kanila nun, ang dami pong tulong na binigay sa pamilya niya 'no. Wala po tayong problema sa pamilya ni Joy Joy, mabait naman sila. Kaya ko lang po ito na-topic kasi para malaman po ninyo na mga antay diyan, antay Daddy Frankie. Si Daddy Frankie po, kung ang tinutukoy ninyo pagtulong pala, noon po, buhos yan si Daddy Frankie sa pagtulong sa pamilya po ni Joy Joy. Okay? Kasi bukod sa
nakakatuwa po si Joyjoy, eh, gusto po na makatulong po si Daddy Frankie. Hindi naman po kailangan ni Daddy Frankie na payamanin yung tao, pero sa pamamagitan ng kayang pagtulong ni Daddy Frankie, binubuhos niya po ito. Kung noon yung tinutukoy ninyo. Kung ngayon naman po, yung tinutukoy ninyo na sabi nyo kasi namatay na si Joyjoy, rest in peace po sa kanya, no? Kung ngayon naman po yung tinutukoy ninyo na wala man lang pakialam at tulong si Joyjoy na natanggap, mali po kayo. Kasi si Daddy Frankie po, nung nabalitaan po ni Daddy Frankie na wala na po si Joyjoy, siya po ay pumunta po agad sa kanyang pamilya. Pamilya po ni Joyjoy, no? Nagtungo po ang team doon ni Daddy Frankie. 'Di ba? Kaya wag yung pangunahan po yung tao na sasabihin niyo walang tulong. Imposible po 'yan. Basta alam lang po ni Daddy Frankie na ganyan yung nangyari, nandun po agad 'yan. 'Di ba? Wag po kayong mapanghusga. Punta naman tayo sa sinasabi ninyong napagkakitaan. Unang-una po, hindi po 'yan priority ni Daddy Frankie yung kita dito sa social media. Facebook, kung alam niyo lang, magkano lang po yung kita sa Facebook? Nagpe-Facebook din po ako. Mas malaki pa po ang kita sa nagpo-promote ng sugal. 'Di ba? Kung gusto lang pong kumita ni Daddy Frankie, eh dapat nag-promote na ng sugal 'yan. 'Di ba? Kaya kung mapapansin niyo po sa ating thumbnail, si Daddy Frankie nagpo-promote ng sugal? With question mark po 'yan. Bakit ko po na title ito? Na nagpo-promote si Daddy Frankie ng sugal. Pero with question mark, patanong, bakit po? Kasi kung gugustuhin lang po pala ni Daddy Frankie na pagkakitaan ng lahat ng gusto niyang pagkakitaan, mag-promote ka na lang ng sugal. 'Di ba? Millions po ang offer dyan. Kung natatandaan nyo si Doggy, nagpo-promote ng sugal kaya nakapagpatayo ng sarili niyang hospital. Eh si Daddy Frankie po, malaki po yung followers niyan. Mas malaki pa. Okay? Mas malaki pa po sa followers ni Doggy. Nahigitan na si Doggy, kung natatandaan nyo. Eh kung kita lang pala yung gusto ninyo, pagkakitaan, eh bakit hindi nagpo-promote si Daddy Frankie ng sugal? Hindi naman po nagpo-promote si Daddy Frankie ng sugal. Pera-pera lang pala yung tingin nyo kay Daddy Frankie, dapat doon pa nag-promote na ng sugal yan. Pero bakit hindi niya ginagawa na mag-promote ng sugal? Kasi hindi niya po, wala po siyang paki dyan, makakasira pa. Unang-una, makakasira po siya ng buhay ng tao kapag nag-promote siya ng sugal. Pangalawa, hindi niya trip yan kasi ang trip niya is pagtulong sa kapwa. Diba? Kaya sabi niya, pinagkakitaan si Joyjoy. Kung gusto pala ni Daddy Frankie na kumita ng kumita, ay mag-promote na lang ng sugal. Diba? Pero bakit hindi niya ginagawa? Dahil wala sa libro niya yan. Ang nasa libro niya, ang pagtulong. Diyan mo makikita kung mukhang pera yung tao o hindi. Ay, mukhang pera yung tingin nyo kay Daddy Frankie. Nako. Marami pong content creators na mukhang pera talaga na nagpo-promote na ng sugal. Ako po, gusto ko rin po mag-promote ng sugal kasi mukha din po akong pera. Diba? Pero hindi ko ginagawa kasi bawal po yan sa ating gobyerno. Pero, pwede ka rin mag-promote ng sugal. Kung pagkor, pwede po yan, pero hindi ko rin po ginagawa. Diba? Siyempre. Eh, mas gusto ko rin mag-content ng mga ganitong content. Diba? Kumpara dyan. Gets niyo po yung ibig kong sabihin? O pera-pera lang, kasi sa madaling salita, iniisip nyo, pera-pera lang si Daddy Frankie. So kung pera-pera lang pala siya, eh dapat nag-promote na ng sugal. Pero bakit hindi niya ginagawa? Hindi niya po yung ginagawa. Kung si Joy lang pagkakitaan, sus Mariusip, mas malaki ang pagkakitaan mo kung mag-promote ka ng sugal.
'Di ba? Malaki yung followers ni Daddy Frankie, kilala. Gets niyo yun, yung ibig kong sabihin? Kaya yung mga nagsasabi na poverty poor niyan, pinagkakitaan mo yung mahihirap, mukha kang pera, namemera ka lang. Sa dami ng followers ni Daddy Frankie, tangina. Alam mo si Dugi, balita ko, yung 8 million followers ni Dugi, sa isang buwan, 8 million pesos, di umano yung kanyang kinikita doon sa promote lang ng sugal. Oh. Eh, paano pa si Daddy Frankie? Mas malaki yung followers kay ako si Dugi. Oh. Ay, di mas paldo. Pero ang tanong dito, bakit kaya hindi ginagawa ni Daddy Frankie yan? Kasi, unang-una, hindi yan yung main na pinagkakakitaan ni Daddy Frankie. Hindi yung content. Kung hindi makatulong. Si Daddy Frankie po ay may negosyo na kumikita po ng milyon-milyon buwan-buwan. Bakit papapasukin ni Daddy Frankie ang mga ganyan? Siyempre, for me lang po negosyante naman po si Daddy Frankie. Nasa puso niya talaga yung pagtulong. Diba? Oo nga naman, aanhin mo yung puro pera. Iniipon mo lang sa bangko. Eh, pwede ka naman makatulong paunti-unti sa mga ilang nangangailangan ng tulong dyan, di ba? Gets you po yun. Oh. Kinukunik ko lang po dito, kasi mukhang pera yung tingin nyo kay Daddy Frankie. Ang galing yung gumawa ng komento. O, lalo na yung mga nagpa-poverty porn, sabi ng mga dyan, nagtatapik sa poverty porn. Para sa akin, bakit nagiging poverty porn yan? Kasi minsan may mga charity vlogger talaga na fake yung pagtulong, hindi totoo. Sila lang yung nagpapayaman. Sila lang yung gustong umasenso. Gamit-gamit yung mga mahihirap. Gets you yun? Kaya, pansin nyo bakit ganito po yung title ko, si Daddy Frankie, nagpo-promote ng sugal? Nagtatanong po tayo, no? Kung bakit hindi yan ginagawa ni Daddy Frankie. So, yung mga kasagutan po, binigay ko na dito. Hindi kasi yan yung linya niya. Kaya si Joy Joy, wag niyong gamitin na sinasabi pinagkakitaan ni Daddy Frankie yan. Hindi po. Nandiyan po yung tao para tumulong. Diba? Nandiyan po yung tao para tumulong. Normal po sa isang YouTube channel na may namumonetize ka. Normal po yan. Diba? Sa gusto mo, may revenue po dyan. Pero tandaan po natin, si Daddy Frankie, yung expenses niyan araw-araw malala. Ang mabilihin ngayon, hindi biro. Mahal, gasolina, lahat po. Nakigets nyo po yung ibig ko sabihin? Kaya sa mga nagsasabi na si Daddy Frankie hindi pumunta doon kina Joy Joy, walang tulong na binigay. Ito po yung ebidensya. Yan po. O, i-play ko. Nahulog daw, nakalating oras na, hindi mo lang siya tinulungan doon. Ang dami ng dugo niya. Nakita ko sa puninarya nung tinatanggal yung niya, na malalim pala yung sugat niya. Ayon sa sinasabi ni nanay, walang-wala daw sila. Sa hirap ng buhay. 16,000 yung... Niya, kabaong niya. Yung package deal po nito, 16. Tapos yung cemetery niya pa, yung paglilibingan niya. Ilanggap ko na rin siya naman, ganyan mangyas. Masakit po sa nanay yan. Talaga, pagod na rin siya. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, para matapos ang problema ni nanay, Nay, para hindi ka naman problema, magbibigay po si Daddy Frankie ng... Si Daddy Frankie ay magbibigay ng tulong sa nanay po ni Joy Joy Wiwit. Diba? Tapos sasabihin niyo, walang tulong na binigay. Mga baliw kayo. Oo.
gumagawa lang kayo ng issue, eh. Ako, yung issue po, binibigyan ko ito ng mga reaksyon yung video, yung mga issue-issue na yan. Kasi para maklaro po, kasi maliwanag po ito na paninira po kay Daddy Frankie. Okay? Yun lang naman yung topic ko. Kaya ko lang ito pinlay para ma-prove sa inyo na eto si Daddy Frankie. Mula noon hanggang ngayon, nandyan po si Daddy Frankie. Ayan. Kaya supportahan po natin ang Team Daddy Frankie, mga pre. Huwag po kayo magpapaniwala dyan sa mga naninira yan. Baka, sira na yung buhay nila kaya gusto lang mandamay. Ha? O baka naiingit sila kay Daddy Frankie, baka inis sila kay Daddy Frankie. Oh, manigas kayo. Diba? Ito yung ebidensya, mga pre. So, kung gusto nyo panoorin po ng buo itong video ni Daddy Frankie sa pagpunta niya doon sa lamay po, no? Ni Joy Joy. O, ito po. Bisitahin nyo po yung YouTube channel ni Daddy Frankie na may pamagat po na nakakalungkot ang balita tungkol kay Joy Joy Wiwit. Panoorin yan po ng buo doon. Meron po itong 32 minutes and 50 seconds po, no? So, kung dito sa atin, di naman natin talaga pinlay. Ito kasi yung topic natin is about sa sinasabi nila, pagkakitaan daw, no? Ito, panoorin nyo po doon kay Daddy Frankie, mga pre. Ayan. O, para makita nyo po ang buong video, no? Oo. Para masaksihan nyo po kung anong tulong po yung binigay ni Daddy Frankie sa pamilya po ni Joy Joy. Ayan. Sa nanay po ni Joy Joy. Kasi, syempre, kahit nga yung kabaong po ngayon, mahal. Kaya ako, ayoko munang mamatay. Mahal yung kabaong. Ang hirap mamatay. Mahal. So, ayan mga pre. Siguro hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa ating ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po. Alahat.